Let's interview Ate Malu. She's a vendor in senior high school. Una pong tanong, ano po ang inyong masasabi sa kasalukuyang nagaganap na pangkalahatang pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Pangalasin mo po tayo paano mag-budget, mataas ang bilihin, kumukulang po yung gastos. Okay po. Pangalawang question naman po ay, Paano po ito nakaka-apekto sa inyong negosyo? Ano po, malaki po ang kapital, maliit ang tubo. naliliitan po kayo sa mga tubo. Kasi nga po, mahal po yung mga binibili. Kapital na Opo. tapos maliit ang tubo. Hindi niyo po ba kayang taasan yung presyo ng mga... Kasi estudyante, hindi ka pwedeng magmahal ng sobra. Next question po. Ano-ano po ang mga paraan na inyong ginagawa para mabawasan ang epekto ng inflation? Ano po, kailangan higpit sundan, mag-budget ng matigil. Bawat isang kusina, kailangan tipid, sobrang tipid. At may katanungan din po kami galing sa isang estudyante na si Frenza Alicania. Ano nyo po na pagkakasya ng puhunan nyo nung dami po ng bibili nyo kapag tumataas ng inflation? Kailangan mo lang din kasi sa pagtindan. Kung ano lang yung mga halaga, kung ano lang yung dapat mong bilhin at mabili, yun lang yung bibili mo. Mahalaga yung susulat ka muna bago ka mamili. Kasi pag nandun pa naman, ano ka, yun. Minsan po ba nakakaranas kayo ng kakulangan sa mga produkto nyo? Madalas, Ano pong bestseller nyo na tinitinda? corn dog yun. Corn dog po. Have you ever craved for something delicious? Or something juicy? Or maybe both? Well, look no further as we introduce you our delicious corn dogs that can make you come back for more. It is made with pure deliciousness and it can guarantee you to have a good time. And only the best corn dog shall be served for a king or a queen such as yourself. Bakit po ito yung napili yung negosyo? Kasi ano po more on estudyante dito. Siyempre, ang target market mo, student. Kaya yun lang. So, kasi marami din pong mga kakailangan yung mga estudyante. Mostly po kasi hindi sila nagdadala ng mga baon. Kaya po, sa canteen sila bumibili. So, ayan po, maraming salamat, ate. Now, let's interview about budgeting. Ay, interviewin naman natin si Ate Gemma. Ito po yung mga tanong tungkol sa pagbabudget ng pamilya. Paano po ninyo binabudget ang inyong mga gastusin para sa inyong mga pangangailangan sa isang buwan? Pinag-aaralan lahat na dapat na mas priority yung mga important na bilihin. Dumako naman po tayo sa panghuli. Ano-ano pong paraan ang inyong ginagawa upang mabawasan o maibsan ng epekto ng inflation sa inyong pamilya? Ayun. Siyempre, inuuna natin yung mga importante lang na bilihin. At siyempre, yung mura ang ating bibilhin kesa sa mahal. Araw sa inyong lahat. Ngayon po ay aking napili sa pagkakataong ito na interview ay si Nico Rodriguez. Siya ay isang general manager sa kumpanyang J Materials Corporation, isang Japanese company dito sa Pilipinas. Siya rin ay nakapagtapos sa kursong Management Accounting sa paaralang LPU Cavite. Maraming salamat po, Sir Nico, sa pagpayag na ikaw ay maimbitahan sa interview ito. Ito po ang unang katanungan para kay Sir Nico. Ang unang katanungan po ay ano po ang inyong masasabi sa kasalukuyang nagaganap na pangkalahatang pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Ang tinutukoy mo ay inflation rate sa Pilipinas. Nakakalungkot sapagkat hindi na natin makontrol ang pagtaas o ang tinatawag na inflation rate sa Pilipinas.
Sinasabi natin, araw-araw, lalong tumataas, lalo na yung bigas natin. Sa bagay, sa aking pananaw o sa aking masasabi, hindi na natin kayang kontrolin sapagkat yung populasyon natin sa Pilipinas ay patuloy na lumalaki. At tapos yung pangangailangan natin sa ating pamumuhay, yun yung pinaka-importante. Demand versus supply. Diba? Ang supply natin, yung mga resources, yung pinagkukunan. Kaso, lumiliit na. Yung iba, katulad ng pagsasaka, nawawala na yung mga pagsasakahan natin, kaya yung supply natin sa bigas ay lumiliit na. Ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng importation. Importation galing sa ibang bansa. Pero, hindi na natin kayang kontrol ang presyo sapagkat tumataas na yun. So, ang masasabi ko, nakalulungkot talaga. Pero, para sa akin, kailangan natin i-adjust ang ating sarili. Wala tayong magagawa doon, kinakaharap na natin yun. Kaya paghandaan natin sa mga susunod na taon pa, tatandaan nyo ang inflation rate, mahirap ng kontrolin. Huwag natin isisi sa gobyerno. Pero sa atin, pangunahan natin yung gagawin natin sa ating pamumuhay na kailangan magtipid tayo. Yun ang ating gagawin para sa inflation rate natin sa Pilipinas. Okay? Maraming salamat po. Ito naman po ang ikalawang katanungan. Paano po nakakaapekto ang inflasyon o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa inyo bilang isang empleyado o bilang isang manggagawa? Nakakaapekto to sa aking pamumuhay sapagkat habang tumataas yung mga presyo ng mga bigas, ng mga pagkain natin sa Pilipinas, ay hindi naman tumataas ang sahod natin. Ibig sabihin, yung budget natin lumiliit. Hindi tayo nakakabili ng sapat ng ating kakainin. So, masakit sa ating bilang isang empleyado sa Pilipinas. Diba? Ayun. So, paano nyo po ba binabudget yung pera para sa pangangailangan at sa mga kagustuhan ninyo? Sa pagbabudget naman, sa akin as bilang isang empleyado, inaano natin, yung inuuna natin, yung mga importante, lalong lalo na yung mga pagkain. Yung mga luho, katulad ng mga pagbili ng mga cellphone, ng mga iPhone, kung may extra ka, pwede ka naman bumili. Wala naman tayong magagawa doon. Pero kung talagang ang sahod mo lang ay ito ay sapat, dapat marunong kang mag-budget. Uunahin mo yung mga bagay na dapat mong unahin, bumili ng mga pagkain, at kung magkakaroon ka ng savings, inuuna mo ang savings bago bumili ng mga hindi naman masyadong kailangan na gamit. So, ganun yung binabudget ko yung aking salary. Okay? Yan. Bilang financially stable po ba, nakakaranas pa din po ba kayo ng inflation? Oo naman. Nandyan na tayo eh. Wala tayong magagawa dyan. Nakakaranas pa rin naman kami. Kahit sinasabi natin meron kaming sapat na sahod monthly, sa sobrang taas na ng mga bilihin, ng mga kuryente, kailangan talaga natin. Nakakaranas pa rin kami. Nakaka-apekto pa rin sa amin yung inflation rate. Ito naman po. Ano-ano pong mga paraan ang inyong ginagawa upang mabawasan ang epekto ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Para sa akin, kung meron akong pangunahing trabaho na pinagkukuhaan ng aking pang-araw-araw, katulad ng salary ko, may monthly akong salary. Ngayon naman, ang ginagawa ko naman, una, ay gumagawa ko ng ibang paraan. Meron tayong tinatawag na extra income. Pwede akong magtinda sa Lazada, mag-TikTok ako. Yun yung ginagawa ko. Kaya meron akong tinatawag na extra income. Para may trabaho man ako na salary ko sa isang buwan, meron din akong extra income na nakukuha sa mga gusto kong bagay. Hindi naman porke naglalazada ako, diba? Nagsha-Shopee ako yung seller, diba? May bumibili, extra income natin. Yun yung paraan ko para maibsan ko yung inflation rate. Ito naman po ang huli nating katanungan. Ano-ano po ulong mga tips na inyong maiibigay
para maging maayos ang buhay. At isa pa ay tips paano babawasan ang inflasyon o paano hindi mararanasan o hindi maaapektuhan ang inflasyon. Ang tips ko lang naman ay ang goal mo. Ano ba ang goal mo? Ano ba dapat mong unahin? 'Di ba? Kung ang mas importante yung ating pagkain sa araw-araw, yun ang ating uunahin. Yung mga luho natin, iisang tabi muna natin. Kasi sa pagkakataong ngayon, kailangan magkaroon tayo ng isang goal na dapat nating kamten. KC, okay? Yun lang naman yung ano ko. Gumawa kayo ng goal ninyo every month. Na ito dapat ang magagastos ninyo at kung may matitira, may savings ka. 'Di ba? So, kung ano man ang mangyari, kung may inflation rate man tayo sa susunod na buwan, tumaas lalo, at least meron kang savings na natitira. Okay? Yun yung gagamitin mo for the emergencies. Okay? Sana may natutunan. Ayan, marami ba kayo natutunan? Hanggang dito na lang po ang interview natin kay Sir Nico. Maraming salamat. Maraming salamat.